Bayan ng Tagkarayan, isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, nakatira ang isang simpleng magsasakang si Mang Pilo. Sa edad na 52, kilala siya bilang isa sa pinakamasipag at mabait sa buong lugar. Ngunit kahit gaano siya kasipag, tila hindi siya sinuswerte sa buhay. Taon-taon ay tanim ulit ang kanyang ginagawa sa kanyang maliit na lupang minana pa sa kanyang ama. Ngunit sapat lang ito para sa pang-araw-araw nilang gastusin ng kanyang asawa na si Aling Talia at ng kanilang bunsong anak na si Dodong, na 9 na taong gulang. Bukod sa pagsasaka, sabonghero rin si Mang Pilo. Subalit hindi siya kilala bilang magaling sa larangang ito. Madalas ay talo siya sa mga pustahan at halos nauubos ang kita niya sa palengke para lamang sa mga manok na hindi umuubra sa sabungan. Pero kahit laging talo, hindi siya tumitigil. Para sa kanya, isang araw ay baka tumama rin siya. "Pilo, itigil mo na yang sabong-sabong mo. Kung ano-ano na lang ang ginagasta mo dyan," reklamo ni Aling Talia habang nililinis ang mga pinggan sa lababo. "Sandali na lang, Talia. Pakiramdam ko, malapit na. Malapit na akong makahanap ng manok na magpapayaman sa tin," sagot ni Mang Pilo habang hinihimas ang buntot ng kanyang bagong bili na Texas breed. "Yan din ang sinabi mo noong 1 taon, di ba? Tapos nagsanla ka pa ng kalabaw natin." Tahimik na lang si Mang Pilo. Totoo, nabenta niya ang isa sa pinakamahalagang hayop nila kapalit ng panabong. Ngunit nauwi lang sa pagkatalo. Kahit siya, masakit sa kalooban. Pero may kung anong tinig sa kanyang dibdib na nagsasabing huwag siyang tumigil. Isang hapon habang pauwi siya galing sa bukid, nadaanan niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. May dalang maliit na basket ang matanda at may tila matandang manok sa loob. "Magandang hapon, Lolo," bati ni Mang Pilo. Ngunit hindi umimik ang matanda. Bagkus, inilahad nito ang basket sa kanya. "Kunin mo ito," mahinang sabi ng matanda, na tila ba hinipan ng hangin ang boses. Napakunotno si Mang Pilo. "Ano to? Sa inyo po ba to?" "Sayo na, isang tandang. Pero hindi ito basta-bastang tandang." Inilabas ni Mang Pilo ang manok mula sa basket. Isa itong pulang manok na tila payat at parang wala ng lakas. Pero nang tinitigan niya ito sa mata, may kakaibang talim sa tingin nito. Tila ba tao ang kausap mo. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ito. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin?" tanong niya. "Dahil ikaw ang nararapat. Pero tandaan mo, may kapalit ang lahat." Bago pa man makapagtanong si Mang Pilo, naglaho ang matanda. Sa isang iglap ay wala na ito sa ilalim ng punong mangga. Napalunok si Mang Pilo at napatingin sa manok sa kanyang bisig. "Ano ka ba talaga?" bulong niya sa sarili. Pag-uwi sa bahay, ikinuwento niya kay Aling Talia ang nangyari, ngunit hindi siya pinaniwalaan. "Kung totoo man yan, baka may sumpa pa yang manok mo," sabi ng asawa niya. Pero may kakaiba nga talaga. Pagkalipas lang ng ilang araw, lumakas at kumisig ang manok. Tumindig ito na parang isang mandirigma, matikas, alerto at tila matalino. Pinangalanan niya itong Taginting dahil sa kakaibang tunog ng tila boses nitong parang umaaling-aungaw tuwing tumitilaok. Isang gabi, habang pinapakain niya si Taginting, napansin niyang tila nauunawaan siya ng manok. "Taginting, gusto mo bang sumali sa laban sa Sabado?" biro ni Mang Pilo. Bigla itong tumilaok at tumalon sa harapan niya na parang tumutugon ng oo. Napakunot ang noo ni Mang Pilo. "Halaka, naiintindihan mo ba ako?" Kinabukasan, sinubukan niyang turuan si Taginting ng simpleng mga galaw. Laking gulat niya nang mabilis itong matuto na para bang sanay na sanay sa sabong. Mas lalo pang namangha si Mang Pilo nang matutong sumugod si Taginting sa tamang tiyempo at iwasan ng mga tila imahinasyong kalaban sa kanyang pagsasanay. Dumating ang araw ng Sabado. Dinayo ni Mang Pilo ang sabungan sa bayan ng San Roque.
Bitbit si Taginting, nakapulidong tangkal at hawak sa baywang ang kahuli-hulihang 40 pesos sa kanyang pitaka. Isang maliit na pusta pero sapat na para makalaban. "Yan ang panabong mo?" Asar na tanong ng isang sabungero. Payatot, parang manok ng ermitanyo. Ngunit tumahimik ang lahat nang magsimula ang laban. Si Taginting ay parang mandirigmang diwata sa sabungan, mabilis, tuso, at halos parang may isinasagawang estratehiya. Sa loob lamang ng 3 minuto, bagsak ang kalaban. Wala man lang gasgas si Taginting. Nanalo si Mang Pilo. Hindi lang basta panalo, kundi buhos ang taya ng mga tao dahil walang umaasang mananalo ang kanyang tila payat na panabong. "Hoy Pilo, magkano ang napanalunan mo?" Tanong ng isang sabungero na halatang manghang-mangha. "Mahigit 3,000, sagot niya, nanginginig ang boses. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng tagumpay. Pero hindi ito hihinto roon, sapagkat si Taginting ay may mas malalim na pinanggalingan at ang kanyang katalinuhan ay higit pa sa inaakala ni Mang Pilo. Pagkapanalo ni Mang Pilo sa sabungan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, umuwi siya na may dalang ngiti sa labi. Bitbit ang supot na may mga pagkaing hindi pa natitikman ng kanyang pamilya. Lechon manok, pansit at tinapay mula sa panaderyang bihira nilang mapuntahan. "Pilo, saan galing to?" Takang tanong ni Aling Talia habang nakatitig sa pagkaing nakaayos sa mesa. "Nanalo si Taginting. Napaluhod yung manok ng kalaban. Wala pang 3 minuto." Sabik niyang kwento. "At heto pa, 3,000 ang napanalunan ko." Napatulala si Aling Talia. Tiningnan niya si Taginting na tahimik lang na nakatayo sa may gilid, parang isang bantay sa bahay. Matikas ito, nangingintab ang balahibo at malamlam ang mga matang tila ba mapanuri. Para itong may sariling isip. "Abay kung ganyan palang klase ang manok na yan, baka nga maswerte tayo ngayon," sambit ni Aling Talia kahit may kaba sa dibdib. Lumipas ang mga linggo at sunod-sunod ang panalo ni Taginting. Dinadayo na sila ng mga sabunghero mula sa Karatig Baryo. Mula sa isang karaniwang magsasaka, naging sikat na sabungero si Mang Pilo. Unti-unti siyang nakapagpundar, nangupahan ng mas malaking lupa, bumili ng bagong kalabaw at binilhan ng bisikleta si Dodong. Ngunit habang patuloy ang tagumpay, may napansin si Mang Pilo na kakaiba. Tuwing matatapos ang laban, madalas niyang marinig ang tila mahihinang bulong sa hangin. Sa tuwing tinitingnan niya si Taginting sa mata, may pumapasok sa kanyang isipan. Mga tanong, mga salitang parang hindi niya iniisip pero dumarating sa kanyang utak. "Pilo, handa ka na bang bayaran ng kapalit?" Bulong ng hangin minsan habang naglalakad siya pauwi mula sa sabungan. Kinilabutan siya. Napalingon siya ngunit walang tao. Pati ang mga ibon ay tila nanahimik. Sa kanyang harapan, si Taginting ay nakatayo lang. Pero nanlilisik ang mata at tila ba nakangiti? Isang gabi habang natutulog, nanaginip si Mang Pilo. Nasa gitna raw siya ng sabungan. Libo-libong tao ang sumisigaw sa kanyang pangalan. Hawak niya si Taginting. Ngunit pagpasok ng kalaban, hindi ito isang manok. Isa itong dambuhalang itim na manok na may mata ng tao. Sa bawat tilaok nito ay umaaling-aungaw ang isang salitang paulit-ulit, "Bayad, bayad, bayad." Bigla siyang ginising ng isang malakas na tilaok. Napabalikwas siya. Pawis na pawis. 2:00 ng madaling araw. Lumabas siya ng kubo at tiningnan ang kulungan ni Taginting. Nakatayo ito sa loob ng kulungan, nakatingin sa kanya. "Taginting, anong klaseng manok ka ba talaga?" Bulong niya. Kinabukasan, bumisita sa kanya ang matandang albularyo ng baryo, si Tatay Andong, isang kilala sa panggagamot at panghuhula. "Pilo, napalitaan ko ang manok mo.
Tiningnan ko nga sana, ani ng matanda. Pinakita ni Mang Pilo si Taginting. Agad na nanlaki ang mata ni Tatay Andong. Ay anak ng tinapay, bulong niya. Ano pong ibig sabihin niyan, Tay Andong? Hindi yan basta manok. Isa yang manok ng karunungan. Pinaglihian ng matandang diwata sa kabundukan. Ilan lang ang nakakatagpo ng ganyan. Pero may kabayaran. Anong kabayaran? Takot na tanong ni Pilo. Buhay o kaluluwa? O minsan, mas malala. Lahat ng kasaganaan mo mawawala kung di mo magagamit ng tama ang gantimpala. Hindi makapagsalita si Mang Pilo. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang biglang pagbabago ng kanyang kapalaran. May kabuntot palang sumpa? Maging maingat ka, Pilo. Huling paalala ni Tatay Andong. Sa bawat panalo, may kahulugan. At sa bawat swerte, may kaakibat na panganib. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Mang Pilo. Pumunta siya sa kulungan ni Taginting. Doon niya ito tinitigan sa mata. At sa kanyang pagkakatitig, may bumulong na naman sa kanyang isip. Piliin mo ang susunod mong laban sapagkat doon magsisimula ang tunay mong pagsubok. Linggo ng umaga. Maagang gumising si Mang Pilo para ihanda si Taginting sa laban sa sabungan ng bayan ng Malapad. Hindi ito karaniwang sabungan. Ito ang tinaguriang sabungang ginto dahil sa laki ng pustahan at tindi ng labanan. Mga kilalang sabungero mula sa iba't ibang lugar ang dumadayo rito. Dito rin nagaganap ang mga laban na may milyon-milyong pustahan at minsan ay may kasunduan ang mga laban sa lihim, kabilang na ang buhay. Sigurado ka ba riyan, Pilo? Tanong ni Tatay Andong nang mabanggit niya ang paglahok niya sa sabungang ginto. Kung hindi ko susubukan ngayon, kailan pa? Naniniwala ako kay Taginting. Kaya niyang harapin ang kahit anong kalaban. Ngunit hindi sumagot si Tatay Andong. Sa halip ay iniabot sa kanya ang isang maliit na pulseras na yari sa mutyang bato ng agimat. Ito ang magsisilbing proteksyon mo, hindi sa laban ng manok, kundi sa mga mata na nagmamasid sa iyo sa dilim. Nagtaka si Mang Pilo pero tinanggap niya ito at isinuot sa kanyang kanang kamay. Pagdating nila sa sabungan ng Malapad, agad silang napansin ng mga tao. May ilan na lumapit upang makiusyoso, may ilang tumatawa, pero may ilan din na nakatitig kay Taginting na tila ba may nararamdamang kakaiba. Yan ba ang sinasabi nilang matalinong manok? Tanong ng isa. Baka may lamang itim yan, hindi normal yang tindig ng manok na yan. Tahimik lang si Mang Pilo. Hinawakan niya si Taginting at hinaplos ang ulo nito. Nilingon siya ng manok na parang sinasabing, "Kaya ko ito." Nang tinawag na ang laban, bigla siyang nilapitan ng isang lalaki. Matangkad, maputi, nakaitim ang suot at may matalim na titig. "Ako ang kalaban mo ngayon, Anito. Ako si Don Isko, ang may-ari ng itim na manok na si Silakbo." Mula sa kanyang kulungan, inilabas ni Don Isko ang kanyang panabong. Isang dambuhalang itim na manok, matikas, makinis ang balahibo at may pulang mata na tila naglalagablab. "Kung mananalo ka, bibigyan kita ng 30,000, alok ni Don Isko. Pero kung matatalo ka, kukunin ko hindi lang ang manok mo, kundi ang iyong kaluluwa." Natawa ang ibang mga sabongero. Akala nila ibiro lang yon. Pero si Mang Pilo naramdaman ang pagbigat ng hangin. Parang ang paligid ay naging malamig. Hindi siya makagalaw. "Anong klaseng pustahan to?" Tanong niya, nanginginig. "Hindi lahat ng laban ay para sa pera, Pilo," sagot ni Don Isko. "Minsan, ang sugal ay para sa mas matinding kapalit. Laban ng loob, laban ng tadhana." Biglang tumilaok si Taginting, malakas, tila naghahamon. Umangat ang balahibo ng mga tao sa paligid. Tumahimik ang sabungan. Tumingin si Don Isko sa kanya, ngumisi.
at pumirma na sa loob ng sabungan. Ang laban ay opisyal na. Nang magsimula ang laban, parang nagbago ang lahat. Ang hangin ay umihip na tila bagyo. Ang mga tao ay parang napapako sa kanilang kinatatayuan. Si Silakbo ay sumugod agad, mabilis, mabangis, parang halimaw. Ngunit si Taginting, sa halip na umatras, ay pumosisyon, kaliwa, kanan, sabay talon sa itaas ng kalaban. Bogsh! Ang unang sabay na salpukan. Nagtilian ng mga tao. Ngunit hindi pa tapos. Tumalon muli si Silakbo, palipad ang mga tukat-tari, pero biglang umikot si Taginting sa ere. Isang galaw na hindi kailanman nakita sa sabungan at lumapag sa likod ng itim na manok. Isang matalim na hagupit ang pinakawalan ni Taginting. Tumama ito sa leeg ni Silakbo. Dugo. Napayuko ang itim na manok, gumapang sa lupa. Nagtilian ang mga tao, hindi makapaniwala. Si Donisco, tahimik, nakangiti. Nanalo ka, pero nagsimula na rin ang kapalit, sabi nito, at biglang naglaho sa gitna ng sabungan. Wala ni isang bakas kung saan ito dumaan. Kinagabihan, habang masaya si Mang Pilo sa kanilang tagumpay, biglang nilagnat si Aling Talia. Nangangatog, hindi makakain. Hindi rin matukoy ng manggagamot kung anong sakit iyon. Hindi ko alam, Pilo. Umiiyak na, sabi ni Tatay Andong. Bihira akong makita to. Parang may espiritong pumasok. Si Mang Pilo ay napaluhod sa harap ng kanyang asawa. Tumulo ang kanyang luha. Diyos ko, ito na ba ang kabayaran? At sa isang sulok ng kulungan, si Taginting ay tahimik lang. Pero may patak ng luha sa gilid ng mata. Parang nagsisisi. Isang linggo na ang lumipas, ngunit hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Aling Talia. Nananatiling mataas ang lagnat, malamig ang mga kamay at paa, at tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, ay tila ba napapasigaw siya sa hindi may paliwanag na takot. May mga matang pula sa kisame. Tinitingnan nila ako, Pilo. Tinitingnan nila ako. Sigaw ni Aling Talia habang umiiyak at nanginginig sa banig. Hindi malaman ni Mang Pilo ang kanyang gagawin. Ang perang napanalunan niya mula sa sabungan ay halos nauubos na sa pagpapagamot, ngunit walang lunas ang mahanap. Wala ring makapagsabi kung anong espiritu ang sumanib o dumapo sa kanyang asawa. Dala ng matinding pag-aalala, nagpasya si Mang Pilo na bumalik kay Tatay Andong, ang albularyo ng baryo. May mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito, Pilo, ani Tatay Andong habang nag-aayos ng mga dahon ng sambong at ikinakalat ang usok ng kamangyan sa kanilang paligid. Sabihin niyo po, kahit anong dapat kong gawin, gagawin ko. Basta gumaling lang si Talia. Tahimik na nagbunot ng isa pang halamang ugat si Tatay Andong at inilapag ito sa mesa. Ang manok mong si Taginting, hindi ordinaryo. Hindi yan isinilang sa karaniwang paraan. Hindi mo ba napansin? Wala siyang amoy. Hindi niya ikinakagat ang iba at nakatitig siya na para bang may iniisip. Tumango si Mang Pilo. Oo, kahit ako, minsan kinikilabutan na sa kanya. Pero parang mahal ko na rin siya. Parang anak. Naglabas si Tatay Andong ng lumang aklat. Isang kasulatan na yari sa balat ng hayop at ang titik ay sulat baybayin na hindi madaling basahin. Basahin mo ito. Tungkol ito sa isang uri ng engkanto, ang mga tandang ng bantay panahon. Ayon sa kasulatan, may iilang nilalang na nilikha sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng espiritu. Sila ang mga tagapagbantay ng agos ng panahon na may tungkuling ayusin ang balanse sa pagitan ng kasaganaan at kapalit, ng tagumpay at sakripisyo. Isa sa mga pinakabihirang anyo ng nilalang na ito ay ang tandang ng karunungan, isang engkantong sumasanib sa katawan ng panabong. Kadalasan ay inilalapit ito sa taong naghahangad ng kasaganaan, ngunit sinusubok ang kanyang puso
kung kaya ba niyang panagutan ang tagumpay. Kung ganon, si Taginting ay engkanto? Gulat na tanong ni Mang Pilo. Hindi lang basta engkanto, sagot ni Tatay Andong. Siya ay tagapaghatid ng ginhawa at ng kapahamakan, depende sa paggamit sa kanya. Napaupo si Mang Pilo. Bigla siyang binalot ng matinding takot at pangamba. Kung tama si Tatay Andong, maaaring si Taginting mismo ang dahilan ng pagkakasakit ni Talia. Pero hindi siya masama. Hindi ko ramdam na masama siya, giit ni Mang Pilo. Hindi siya masama, pero ang mundo kung saan siya nanggaling ay may sariling batas. Hindi ito tulad ng mundo natin. Ang bawat paglalaban niya ay isang pagtulak sa timbangan ng tadhana. Sa bawat panalo, may mawawala, may babayaran. Tumayo si Mang Pilo at mahigpit na pinisil ang kanyang palad. Kung ganon, kailangang malaman ko kung saan siya galing. Kailangan kong kausapin ang nilalang na nagbigay sa akin kay Taginting. Kinagabihan, nagpunta si Mang Pilo sa ilalim ng punong mangga kung saan niya unang nakita ang matandang lalaki na nagbigay kay Taginting. Bitbit niya ang manok sa kanyang bisig, tahimik. Tila alam nito kung saan sila papunta. Kung naririnig mo ako, pakita ka, bulong ni Mang Pilo sa dilim. Kausapin mo ako, gusto kong malaman kung anong kapalit ng manok na ito. Sumambulat ang hangin, kumidlat sa kalayuan. At mula sa likod ng punong mangga, lumitaw muli ang matandang lalaking may mahaba at puting balbas, ang parehong nilalang na nagbigay kay Taginting noon. Pilo, wika nito, alam mong hindi libreng ibinibigay ang kayamanan. Bakit mo ako pinili? Bakit mo ibinigay sa akin si Taginting? Dahil ang puso mo ay sakdal noon, walang kasakiman. Ngunit ngayon, sinubok ka ng kayamanan. Tinalo mo ang mga sabongero, oo. Pero tinalo rin ng kasakiman ang puso mong dati dalisay. Hindi totoo yan. Mahal ko ang pamilya ko. Wala akong piniling saktan. Mahal mo sila. Pero ginamit mo ang isang nilalang na hindi para sa mundo ng tao, para sa sariling tagumpay. Gusto ko lang makaraos. Gusto ko lang silang iligtas sa hirap. Napatingin ang matanda kay Taginting. Alam mo ba kung anong nais ni Taginting? Napailing si Mang Pilo. Gusto niyang maglingkod, pero sa tamang paraan. At ngayon, kailangan mo nang magdesisyon, Pilo. Napalunok si Mang Pilo. Anong desisyon? Iaalay mo ba si Taginting pabalik sa kanyang pinanggalingan upang pagalingin si Talia? O pipiliin mong ipagpatuloy ang pagyaman at hayaang mamatay ang iyong asawa? Tumulo ang luha ni Mang Pilo. Hindi siya makapagsalita. Hawak niya si Taginting na ngayoy tahimik lang, nakapikit na para bang nauunawaan ng mga pangyayari. At sa kanyang palad, naramdaman niya ang mahinang tibok ng puso ng manok. Tila ba naghihintay ng pasya. Tahimik ang buong paligid. Ang mga dahon ng punong mangga ay hindi gumagalaw, ngunit ramdam ni Mang Pilo ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Nasa kanyang harapan ang matandang tagapagbantay ng hiwaga habang buhat niya si Taginting na tila ba nararamdaman ang kalungkutan sa paligid. Pilo, muling wika ng matanda, ang panahon mo ay lumilipas. Ang pagpili ay hindi maaring ipagpaliban. Buhay o kayamanan? Alin ang pipiliin mo? Napaluhod si Mang Pilo. Hawak-hawak niya si Taginting, mahigpit, parang ayaw pakawalan. Sa kanyang isipan ay bumalik ang mga alaala. Ang mga panahong halos wala silang makain. Ang tinig ni Talia habang kinakausap si Dodong. Ang mga gabi ng panalangin at ang pag-asa na balang araw ay makakaahon sila. Napatingin siya kay Taginting. Ang mga mata nito ay malalim. Walang takot, walang galit. Isang uri ng pag-unawa ang naroon. Isang pagkakaalam na hindi siya panghabambuhay na alaga, kundi isang nilalang na may mas mataas na layunin. Ako na ang bahala sa kanya,
Wika ng matanda, inilahad ang kanyang mga kamay. Hindi mo siya sasaktan? Hindi. Siya ay ibabalik lamang sa tahanang dapat kinasasaklawan niya, kung saan wala siyang kasalanang kinikimkim, kung saan hindi siya nagagamit sa sugal ng tao. Napakagatlabi si Mang Pilo. Ang pagyakap niya kay Taginting ay tila hindi na pagmamay-ari, kundi pamamaalam. Patawad, Taginting, bulong niya. Ginamit kita, inangkin kita. Pero ngayong alam kong isa kang nilalang na may sariling kapalaran, hindi ko nahahadlangan ng iyong pagbabalik. At marahang iniabot niya ang manok sa matanda. Biglang umihip ang malakas na hangin. Sa gitna ng dilim, kumislap ang buwan at tinamaan ang katawan ni Taginting. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, nagliwanag ang manok at tila natunaw sa hangin. Hindi nagtugo, hindi umiyak, kundi simpleng naglaho na parang usok. Wala na si Taginting. Pagbalik ni Mang Pilo sa bahay, tahimik siyang pumasok. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya nangangamba. Inilapag niya ang kanyang sombrero sa upuan at dumiretso sa kwarto kung saan nakahiga si Aling Talia. Doon niya nakita ang hindi inaasahan. Si Talia, gising, nakaupo at nakangiti. Pilo, mahina ngunit malinaw ang boses nito. Ang gaan ng pakiramdam ko, parang natanggal ang bigat na hindi ko maintindihan. Tumulo ang luha ni Mang Pilo. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Wala siyang masabi kundi ang salamat, salamat sa Diyos. Lumabas siya ng bahay upang tumingin sa langit at sa sandaling iyon, may nakita siyang isang tila pulang sinag ng ilaw na mabilis na lumipad papunta sa kabundukan. Tila isang buntala o isang kaluluwang lumilipad pauwi. Alam niyang si Taginting iyon. Kinabukasan, habang nililinis ni Mang Pilo ang kanilang mga kagamitan, napansin niyang ang mga perang na panalunan niya sa sabungan ay natuyot at naging abo. Ang kanyang bagong kalabaw ay biglang nagkasakit at namatay makalipas ang 2 araw. Ang kanilang bisikleta ay nadisgrasya sa kalsada kahit walang sumasakay. Lahat ng bagay na galing sa kayamanan ng Sabong ay nawala, para bang binawi ng tadhana. Ngunit kahit ganon, hindi siya nagsisi. Ang mahalaga, buhay si Talia, buo ang kanyang pamilya at may bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa pagtatanim si Mang Pilo. Hindi na siya bumalik sa sabungan. Tila naglaho rin ang kanyang reputasyon bilang sabungero. Ngunit sa puso niya ay may lihim siyang taglay, isang alaala ng isang tandang na hindi niya kailanman makakalimutan. Isang araw, habang tinutulungan siyang mag-ani ni Dodong sa bukid, napansin ng bata ang isang bagong silungan ng mga ibon malapit sa punong mangga. "Tay, tingnan niyo po, may pulang tandang," napalingon si Mang Pilo. At sa dulo ng sanga ng punong mangga, may isang manok na pulang-pula ang balahibo, matikas ang tindig at nakatingin sa kanila. Ngunit bago pa siya makalapit, ito'y tumilaok ng isang malalim at malakas na huni. Hindi ordinaryong tilaok, kundi tila huni ng pagpapaalam at pasasalamat. Lumipad ito at nawala sa ulap. Makalipas ang mahigit 1 buwan mula nang mawala si Taginting, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Mang Pilo at ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pagkawala ng mga kayamanang pansamantala, mas naramdaman nilang buo at payapa ang kanilang pagsasama. Ngunit isang hapon, habang nagbubungkal ng lupa sa kanyang sakahan sa paanan ng bundok, may kakaibang bagay na tumambad kay Mang Pilo. Isang lumang palayok na yari sa itim na luwad ang kanyang nahukay. May nakaukit na simbolo sa gilid, isang tandang na may pakpak ng ibon at buntot na parang apoy. Agad niya itong dinala kay Tatay Andong, na nang makita ito ay halos mabitawan ng tungkod. "Diyos ko, hindi ako nagkakamali.
Isa itong sinaunang sisidlan ng mga tagapangalaga ng panahon. Hindi lahat nakakahanap nito, Pilo. Pinili kang muling tawagin ng bundok. Muling tawagin? Gulat na ulit ni Mang Pilo. Bakit ako? Kinagabihan na naginip si Mang Pilo. Sa kanyang panaginip, nasa tuktok siya ng bundok. Napapalibutan siya ng mga tandang. Lahat ay pulang-pula, matikas, at naglalakad na parang tao. Sa gitna nila ay si Taginting, ngunit mas malaki ito at tila may liwanag na bumabalot sa katawan. Pilo, wika ni Taginting sa isang tinig na hindi manok, kundi tinig ng isang matandang lalaki. Ang ugnayan natin ay hindi pa tapos. Pinakawalan mo ako upang tuparin ang batas ng balanse. Ngayon, nais kitang bigyan ng bagong pananagutan. Anong pananagutan? Tanong ni Mang Pilo sa panaginip. May mga nilalang sa kabundukan, tandang duwende, engkanto, na nawawala sa kanilang landas. Ginagamit sila sa kasamaan, sa sugal, sa kasakiman. At ikaw, bilang isa ng nakakaunawa sa ugnayan ng tao at hiwaga, ay pipiliing maging tagapangalaga ng hangganan. Nagising si Mang Pilo na may kakaibang pakiramdam. Sa kanyang braso, may bagong guhit, parang tattoo. Nahugis pakpak ng tandang. Hindi niya alam kung panaginip lamang ang lahat, ngunit ramdam niyang totoo ang kanyang nakita. Muling binalikan ni Mang Pilo ang lugar kung saan niya nahukay ang palayok. Sa kanyang pagtataka, may bahagyang guwang sa gilid ng isang bato. Nang alisin niya ito, may maliit na daan patungo sa loob ng bundok. Dahan-dahan siyang pumasok sa kuweba. Sa loob, tila ba may sarili itong liwanag. Makinis ang mga dingding at sa gitna ay may altar na yari sa kahoy at bato. Doon niya nakita ang iba't ibang simbolo ng hayop, kambing, kalabaw, ahas at tandang. Sa gitna ng altar ay isang itim na itlog, malaki, nangingintab at tila pulso ng buhay ang laman. At may tinig na nagsalita mula sa paligid. Ang itlog na yan ay sisibol ng panibagong taginting. Ngunit kung gagamitin mo sa kasakiman, magbubunga ito ng kapahamakan. Ngunit kung iingatan mo bilang tagapangalaga, tutulong ito sa pagpapanatili ng balanse. Napaluhod si Mang Pilo. Hindi na siya sabonghero. Isa na siyang bagong nilalang. Hindi tao, hindi tagasamba ng sugal, kundi isang bantay ng hiwaga. Mula noon, naging abala si Mang Pilo hindi bilang sabonghero, kundi bilang tagapayo. Lihim siyang nilalapitan ng ilang sabongero sa paligid at doon niya ibinabahagi ang kanyang karanasan. Hindi lahat ng panalo ay tagumpay. Minsan, ang tunay na yaman ay ang mga bagay na hindi mo kayang bilhin, tulad ng buhay ng mahal mo. Itinatago niya ang itlog sa loob ng altar sa bundok. At araw-araw ay binibisita ito upang mag-alay ng dasal at dasal. Hindi niya ito binibitbit pa uwi. At sa kanyang puso, buo ang paninindigan na kailanman hindi na niya hahayaang may sino mang gumamit ng banal na tandang para sa sariling kasakiman. Lumipas ang 3 buwan matapos tanggapin ni Mang Pilo ang kanyang bagong tungkulin bilang tagapangalaga ng hangganan. Isang lihim na papel sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng hiwaga. Tahimik na ang kanyang buhay. Wala na siya sa sabungan at masaya na siyang nagtatanim sa kanyang lupain. Lumilikha ng payapang araw para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, nananatili ang pagkaalalang may isang nilalang siyang hindi pa muling naharap. Si Don Isko. Ang lalaking may itim na manok na si Silakbo. Ang nilalang na muntik nang pumatay kay Taginting at nagdala ng sumpa sa kanyang asawa. Isang gabi, muling nanaginip si Mang Pilo. Sa panaginip niya, nasa sabungan siyang lubog sa itim na usok. Nakatayo siya sa gitna ng entablado habang sa harap niya ay naroon si Don Isko, suot ang itim na damit at hawak-hawak si Silakbo
Ngayon ay mas malaki, mas mabagsik at may 4 na mata. "Hindi pa tayo tapos, Pilo," wika ni Don Isko sa panaginip. "Ang ipinangako mong kapalit, hindi pa bayad." Pagkagising niya, basang-basa ang kanyang damit sa pawis. Kinabukasan, dumiretso siya kay Tatay Andong. "Pilo," ani ni Tatay Andong habang pinapainom siya ng pinakuluang dahon ng banaba. Hindi basta tao si Don Isko. Isa siyang anino ng sugal, isang uri ng nilalang na pinapanganak mula sa kasakiman ng mga tao. Kapag mas maraming taong sumasamba sa sugal at pagyaman sa maling paraan, mas lumalakas ang tulad niya. "Anong kailangan kong gawin?" tanong ni Mang Pilo. Hindi sapat na iwasan siya. Kapag muling pinalaya si Silakbo, pupuntiryahin niya ang mundo ng tao, hindi lang para sa sabungan, kundi upang bawiin ang mga kaluluwang naligtas mo. Kailangang bumalik ka sa sabungan, hindi upang magsugal, kundi upang makipaglaban bilang tagapangalaga. 4 na linggo ng buwan, may inilunsad na bagong sabungan sa gilid ng kabundukan ng Tagarayan. Isang engrandeng pasabog. May mga tarpaulin, ilaw, radyo at mga bagong labanan. Ngunit may kakaiba sa sabungang ito, tila ba may puwersang di nakikita na bumabalot sa lugar. Dumating si Mang Pilo, tahimik, nakasuot ng simpleng kamiseta, may bitbit na maliit na kahon. Nilapitan siya ng bantay. "Anong dala mo? May panabong ka ba?" Binuksan ni Mang Pilo ang kahon. Nandoon ang itim na itlog mula sa kuweba. Ngayon ay bahagya ng napipisa. Mula sa bitak, may liwanag na bumubukal. "Hindi man ito tulad ng panabong ninyo, pero ito ang sagot sa darating na dilim," sagot ni Mang Pilo. Sa gitna ng sabungan, lumitaw si Don Isko. "Pilo, nagbalik ka. Akala ko'y pipiliin mong magtago habang buhay." "Hindi ako nagtatago. Pinipili ko lang kung kailan lalaban. At ngayon ang oras na iyon." Tumawa si Don Isko. "Wala ka ng taginting, wala kang manok. Anong ilalaban mo?" Itinaas ni Mang Pilo ang kahon. Sa harap mismo ng mga tao, sumabog ang liwanag mula sa itlog. Isang tandang ang lumitaw, bago, mas maliit kaysa kay taginting noon, ngunit may gintong buntot at matang tila basang luha ng langit. Ang mga tao sa sabungan ay napamulagat. "Ano yon? Hindi ko pa nakita yan kahit kailan." "Ito ang anak ng taginting," bulong ni Mang Pilo. "Hindi siya ipinanganak para sa sabungan, kundi upang wakasan ito." Tumilaok ang bagong tandang. Sa lakas ng huni nito, nagbitak ang sementadong sahig ng sabungan. Tumahimik ang buong sabungan. Sa gitna ng liwanag na bumalot sa bagong tandang, ang mga sabungero, manunood at maging si Don Isko ay napako sa kinatatayuan. Hindi nila maipaliwanag, ngunit ang presensya ng tandang ay tila hindi lang basta hayop. May halong takot, paggalang at paninikip ng dibdib. Ang bagong tandang ay tumilaok muli. Sa tilaok nito, biglang bumigat ang paligid. Ang mga ilaw sa sabungan ay nagsimulang magpatay-sindi at ang lupa ay bahagyang lumindol. Mula sa kabilang dulo ng sabungan, inilabas ni Don Isko si Silakbo. Ngayon ay mas malaki, mas mabangis, at may 4 na matang pulang-pula. "Pilo," wika ni Don Isko. "Hindi ito basta sabong. Ito na ang wakas. Kapag natalo mo ako, mawawala ang kapangyarihan ko sa lupaing ito. Ngunit kapag natalo ka, ikaw at lahat ng niligtas mo ay akin na." "Hindi ako nagpunta rito para sa sarili ko," sagot ni Mang Pilo. "Nandito ako para wakasan ang sumpa ng kasakiman, ng panlilinlang, ng sugal na kumikitil ng buhay." At sa gitnang entablado ng sabungan, nagsimula ang laban. Agad na lumipad si Silakbo, sumugod, nagpakawala ng matatalim na palo. Ngunit ang bagong tandang na tinawag ni Mang Pilo sa pangalan nitong Silahis ay hindi umatras. Sa halip, umikot ito sa ere at gumamit ng kakaibang galaw. Tila sayaw ng hangin, mabilis
hindi maabot. Napuno ng sigawan ng sabungan. Ano yon? Hindi manok yan, ibang nilalang yan. Pero sa bawat galaw ni Silahis, hindi siya tumutuka para pumatay. Hindi siya sumusugod para mangwasak. Sa bawat iwas, sa bawat tilamsik ng balahibo, ay parang sinusubukan niyang palamigin ang galit ni Silakbo. Hanggang sa isang sandali, tumigil sa gitna si Silahis. Tinilaok niya ng malakas, ngunit ang tilaok ay hindi hamon, kundi paanyaya. Tumigil si Silakbo. Nanginginig ito. Ang mga mata nitong pula ay dahan-dahang namuti. Ang mga pakpak ay bumagsak. Tumitig ito kay Silahis at sa gitna ng sabungan, unti-unti itong naglaho sa alabok. Si Don Isko ay napatigil, napaluhod, nagpumiglas, sumigaw. Hindi mo to pwedeng gawin. Ako ang may-ari ng sabungan. Ako ang hari ng sugal. Ngunit biglang bumalot sa kanya ang liwanag. Mula sa langit ay bumagsak ang tila haliging liwanag na tumama sa kanyang katawan. Sa gitna ng liwanag ay narinig ni Mang Pilo ang tinig ng matandang tagapangalaga ng hiwaga. Ang kasakiman ay may hangganan at ang sumpa ay napuputol kung may isang maglakas loob na tumalikod sa tukso. At sa harap ng lahat, si Don Isko ay unti-unting naglaho. Wala nang usok, wala nang sabungan. Pagkagising ni Mang Pilo, nasa paanan siya ng bundok. Sa tabi niya si Silahis, nakapikit, tila pagod ngunit payapa. Sa paligid ay tahimik na bukid. Wala ang sabungan, wala ang mga tao. Parang isang panaginip. Ngunit alam niyang totoo ang nangyari. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Aling Talia at Dodong. Mahigpit ang yakap nila. Walang sakit, walang takot. Muling nabuo ang pamilya. Lumipas ang mga taon. Si Mang Pilo ay naging kilalang tagapagsalita sa mga kabataan sa baryo, palaging sinasabi. Hindi lahat ng tagumpay ay dapat ipagsigawan. Ang iba, tahimik mong nilalakad. Ang mahalaga, buo kang tao, walang takaw sa kasamaan. Sa ilalim ng punong mangga kung saan nagsimula ang lahat, doon niya inilibing ang kahon ni Taginting. At si Silahis, ang tandang na pinuno ng liwanag, ay malayang naglalakad sa paligid, hindi para lumaban, kundi upang magbantay. Isang madaling araw, habang papalapit ang araw, tumilaok si Silahis mula sa bubungan ng kanilang bahay. At sa tilaok na iyon, parang gumaan ang buong baryo, parang may nilinis, may pinalaya. Sa loob ng puso ni Mang Pilo, alam niyang ang huling sumpa ng kasakiman ay naputol na. Wakas.